10 taong pinagpaguran, 500,000 pampagamot ni Amara, ninakaw sa loob lang ng isang gabi habang nakahandusay siya sa lagnat. Ang walang hiyang pamilya at taksil na kalaban ay nagdiriwang gamit ang kanyang dugo at pawis. Isang tangang alila ka lang, ang walang awang sampal ng katotohanan. Ngunit agad na pinalabas ni Amara ang ebidensya at ipina-freeze ang pera na nagpaluhod sa mga taksil paalam sa lumang martir. Nagbabalik ang reyna. Habang nanginginig ang aking mga daliri sa tindi ng lagnat, maingat kong inilalagay ang huling piraso ng puting rosas sa arko ng pinakamagarbong engagement party sa Maynila. Sa ikatlong pagkakataon ngayong gabi, tumunog ang aking telepo. Noat nang pindutin ko ang speaker button habang nakapatong ito sa lamesa, agad na umalingaw-ngaw ang malakas at humahalahak na boses ng aking stepfather na si Mang Greg. Nalipat ko na sa account ko ang buong 500,000 piso mula sa savings account mo, Amara, at nabili ko na ang brand new na SUV ng kapatid mong si Renz, kaya huwag ka nang mag-abalang umuwi kung magrereklamo ka lang. Narinig ko pa ang masiyang boses ng aking kapatid sa kabilang linya habang sumisigaw na sobrang tanga talaga ni ate dahil naniwala siyang gagamitin ang perang iyon para sa aking operasyon. Tila huminto ang ikot ng mundo sa loob ng napakalaking ballroom na iyon. Ang perang iyon ay ang buong dugo, pawis at 10 taon ng aking buhay na itinabi ko upang iligtas ang aking sarili sa lumalalang sakit at upang bayaran ang mga utang na hindi naman ako ang gumawa. Ang bawat sentimo roon ay kapalit ng aking mga puyat gutom at kawalan ng tulog habang nagpapaalila ako sa kumpanyang ito. Hindi pa man nagpoproseso ang tindi ng pait sa aking dibdib, narinig ko ang mabibigat na yabag ng mamahaling sapatos sa makinang nasahig. Lumapit sa akin si Clarice Monteverde, ang tagapagmana ng kumpanya, habang may hawak na tasa ng kape at nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa ng may matinding pangigitata. Ano ba yung ginagawa mo, Villanueva? Bakit napakabaduy ng pagkaka-install mo ng mga bulaklak? Sabi ni Clarice. Habang walang kaabang-abang na itinaob ang tasa ng kape sa gilid ng aking puting gown na gagamitin sa presentation bukas. Magpasalamat ka nga sa pamilya ko, dahil kung hindi dahil sa amin, naghihingalo ka na sa gutom sa kalsada. Bilisan mo riyan dahil kapag hindi nagustuhan ng mga alkantara ang dekorasyon bukas, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap kahit pisong sweldo. Sa likod ko sumigaw pa ang event manager na kinakailangang matapos ang buong stage setup bago sumapit ang 5:00 ng umaga dahil darating ang mga VIP executives para sa final inspection. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na silid na papalibutan ng amoy, ng natapon na kape at ang umalingaw-ngaw na tawanan ng aking pamilya sa telepono. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang init na kanina lamang ay sumusunog sa aking katawan dahil sa lagnat ay biglang napalitan ng isang napakalalamig na katahimikan sa loob ng aking dibdib. 10 taon kong ipinagkait ang sarili kong kaligayahan at kalusugan para sa mga taong itinuring kong pamilya. Akala ko ang walang katapusang pagpapakumbaba at sakripisyo ay patunay ng pagmamahal. Ngunit ito pala ay isang paanyaya lamang para patuloy nila akong tapak-tapakan. Ang lumang Amara na laging nagpaparaya at umiiyak sa sulok ay tuluyan ng namatay sa sandaling ito. Humarap ako kay Clarice. Walang galit sa aking muka. Walang sigaw at walang kahit anong bakas ng pagmamakaawa. Isang napakagandang ngiti na kasimlamig ng yelo ang iginuhit ko sa aking mga labi. If you want the stage decorated according to your taste, Miss Monteverde, I suggest you pick up the flowers yourself and do it. Sapagkat hindi kasama sa kontrata ko ang maging alila ng isang taong walang kakayahang mag-isip ng maayos. Ang malamig at matalas kong boses ay gumuhit sa katahimikan ng hall. Nang dilat ang mga mata ni Clarice sa gulat at galit. What did you just say? How dare you speak to me like that? Tinalikuran ko siya nang hindi man lang kumukurap ang aking mga mata. Kinuha ko ang aking telepon at agad kong tinawagan ang hotline ng aking bangko gamit ang aking pribadong numero habang naglalakad ako patungo sa storage room. Good evening. I would like to report an unauthorized emergency transaction and immediate fraud on my account. Lock all secondary debit cards under the name of Greg Villanueva right now and initiate a recall order for the car dealership payment processed an hour ago. Yes, do it immediately. Habang napoproseso ang tawag sa bangko,
Napansin kong naputol ang heel ng aking lumang sapatos. Yumuko ako, pinitik ang natitirang bahagi nito at nang walang pag-aalinlangang itinapon ang 2 pares sa basurahan. Naglakad ako nang nakatuntong ang aking mga paa sa malamig na sapatos mula sa aking reserbang bag na mas mataas at mas matuwid ang tindig. Sa paglabas ko sa pinto ng backstage, nakatayo roon si Rafael. Nakasuot siya ng kanyang simpleng denim jacket at maong na pantalon, ang itinuturing kong mahirap na asawa na nakasundo ko sa loob ng 6 na buwan upang matakasan ang kanyang sariling mga problema. Dala niya ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw para sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa aking namumutlang muka. Amara, balita ko, masama ang pakiramdam mo. Umuwi na tayo at ako na ang tatapos ng mga gamit mo rito, sabi ni Rafael, habang inabot ang aking kamay upang aluin ako. Subalit sa pag-abot ng kanyang kamay, bahagyang naangat ang manggas ng kanyang lumang jacket. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng parking lot, mabilis na kumislap ang isang kulay pilak na Patek Philippe watch na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Dahan-dahan kong inilayo ang aking kamay mula sa kanyang pagkawak. Tiningnan ko si Rafael mula sa kanyang simpleng sapatos hanggang sa kanyang mamahaling rilo, at tinala ko ang aking tingin sa kanyang mga mata gamit ang isang malamig at walang kaibuturang titig. Sino ka ba talaga, Rafael? Tanong ko sa kanya sa boses na walang kahit anong emosyon. Natigilan si Rafael at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan ng aming kasal, nakita ko ang isang bakas ng takot at pagkabahala sa kanyang mga mata. Natahimik ang buong parking lot habang nakatitig sa akin si Rafael. Ang hangin ng hating gabi ay nagdala ng malamig na amoy ng ulan, ngunit wala sa aming dalawa ang gumagalaw. Inilagay ni Rafael ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Sinusubukang itago ang kumikislap na relo na pilit niyang itinatakip sa kanyang manggas. Isang murang imitasyon lang ito? Amara, pilit nang umiti si Rafael habang pumatak ang pilit na halahak mula sa kanyang mga labi. Bili ko lang ito sa bangketa sa Quiapo noong 1 buwan para magmukhang maayos kapag nakikiharap sa mga kliyente. Huwag mo nang isipin yan. Pumasok ka na sa kotse at pauwiin na kita. Tiningnan ko siya ng may matalas at walang kaibuturang pagsusuri. Ang isang imitasyong rilo mula sa bangketa ay hindi nagtataglay ng sapphire crystal glass na hindi nagkakagasgas kahit matamaan ng liwanag ng pusting ilaw, at lalong hindi ito merong natatanging serial number na nakaukit sa gilid ng bezel. Ang taong nakatayo sa harap ko ay patuloy na nagkukunywaring isang simpleng driver habang ang bawat kilos at pananalita niya ay may dulas ng isang taong sanay mag-utos sa daan-daang tao. Tila bumalik ang aking diwa sa araw noong 6 na buwan ang nakalilipas sa isang maliit at mabahong karinderya sa tabi ng ospital. Noong araw na yon, umiiyak na tumawag sa akin si Mang Greg habang sinasabing mamatay na si Renz kung hindi agad maihahanda ang 300,000 piso para sa isang emergency surgery. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa at pagmamakaawa sa bangko para sa pautang, biglang umupo sa aking tapat si Rafael. Nakasuot siya ng lumang kamiseta at pinalalabas na isa siyang freelance driver na nangangailangan ng pormal na asawa upang makuha ang maliit na mana mula sa kanyang nag-aagaw buhay na lola sa probinsya. Nag-alok siya ng kasunduan 300,000 piso para sa 6 na buwang kasal. Sa papel, walang pakikialaman sa personal na buhay at agad na divorce o annulment matapos ang termino. Sa oras na yon, dahil sa matinding pagmamadali kong iligtas ang aking kapatid, hindi ko na napansin ang mga kakaibang detalye. Ang kanyang mga daliri ay walang bakas na magaspang na trabaho ng isang driver. Ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa abogado nung pirmahan ng kasunduan ay mas may authority pa kaysa sa mismong abogadong pinalakad ko. Inakala ko nung una na isa lamang siyang disenteng lalaki na may sariling prinsipyo. Ipinagluluto ko siya ng hapunan pag-uwi mula sa trabaho, inayos ko ang kanyang mga damit at pilit kong pinagkasya ang aming maliit na allowance sa pang-araw-araw na gastusin habang ako ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Clarice. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang malamig na patak ng hamog sa aking balikat. Tiningnan ko si Rafael na nakatayo pa rin sa aking harap
naghihintay ng aking paniniwala sa kanyang mga walang kwentang palusot. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin, Rafael. Ang boses ko ay manipis, ngunit tasing linaw ng isang hiwa ng talim. Ang kasunduan natin ay batay sa pangangailangan. Binayaran mo ang 6 na buwan ng buhay ko at ibinigay ko sa iyo ang papel na kailangan mo. Ngunit, huwag mo kailanman maiisip na maaari mo ako tratuhin na parang isang tanga na maniniwala sa iyong mga kwentong kutsero. Lumamig ang ekspresyon ng mukha ni Rafael. Ang malambot at maalalahaning mukha na ipinapakita niya sa akin sa loob ng 6 na buwan ay unti-unting napalitan ng isang matigas at imposing na aura. Amar, hindi ko intensyon na saktan ka, mababang boses ning sinabi habang gumawa siya ng isang hakbang pabalik sa akin. May mga bagay lang na kailangan kong protektahan at kasama ka ron. Protektahan ng tawa ako ng mahina isang tunog na walang kaunting katuwaan. Ang kailangan kong protektahan ay ang sarili ko mula sa mga taong tulad mo at ng pamilya ko na gumagamit ng kasinungalingan upang makuha ang gusto nila. Mula ngayong gabi, ang anumang natitirang obligasyon ko sa iyo sa kasunduang ito ay formal na negosyo na lamang. Huwag kang hahahawak sa akin at huwag mo akong kakausapin tungkol sa malasakit. Kinuha ko ang aking bag mula sa passenger seat ng kanyang kotse upang lumipat sa isang taxi. Subalit sa aking pagkuha ng gamit, nabangga ng aking siko ang kanyang nakabuktot na leather jacket sa backseat. Isang munting itim na plastic card ang nalaglag mula sa bulsa nito patungo sa aking paanan. Yumuko ako at kinuha ito bago pa man makagalaw si Rafael. Sa ibabaw ng kumikislap na itim na card ay nakasulat ang mga letrang may gintong tatak. Alcantara Tower, Penthouse 01, VIP All Access Key. Napaatras si Rafael habang sinusubukang kukunin ang card sa aking kamay. Nungit mabilis ko itong inilagay sa loob ng aking sariling wallet. Tiningnan ko siya ng may matinding galit na nakatago sa ilalim ng aking malamig na muka. Ang mahirap na Draper ay may access sa pinakamataas na penthouse ng Alcantara Tower. Gaano pa karaming kasinungalingan ang ibinayad mo sa akin para sa kasal na ito, Don Rafael, kinaumagahan? Pumasok ako sa opisina ng Monteverde Events na nakasuot ng aking pinakamagandang formal na blazer. Ang pagod at lagnat noong nakaraang gabi ay pinalitan ko ng isang maayos na ayos ng buhok at pulang lipstick. Matapos kong magpalipas ng gabi sa isang maliit na hotel malapit sa venue, handa na ang aking isip para sa pinakamahalagang board meeting ngayong linggo, ang formal na pagtatanghal ng kaganapan para sa pamilya Alcantara. Habang naglalakad ako patungo sa malaking conference room, nakatayo sa tabi ng pinto si Clarice, kasama ang dalawa niyang alipores na mga senior manager. May nakaguhit na mapang asar na ngiti sa kanyang mukha, habang hawak ang kanyang mamahaling bag. Magaling din ang kapal ng mukha mong pumasok, papagkatapos ng ginawa mo kagabi, Villanueva, bulong ni Clarice sa akin habang dumaan ako sa kanyang tabi. Tingnan natin kung makakatayo ka pa rin ng matuwid pagkatapos ng meeting na ito. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang tingin. Pumasok ako sa loob at inihanda ang aking laptop. Subalit nang isaksak ko ang aking flash drive sa main presentation system, lumabas ang isang pulang babala sa screen. Ang buong file ng aking 3 buwang pinaghirapang proposal, pati ang mga pinal na badyet at supplier contracts ay permanenteng nabura at nasira. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga matataas na eksekutibo ng Alcantara Group kasama ang kinatawa ng board. Agad na tumayo si Clarice at pumunta sa gitna ng silid ng may dramatikong pag-arte. Mga Ginoo, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aming kumpanya. Pahayag ni Clarice habang nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Mukhang ang aming junior coordinator na si Amara Villanueva ay nagkaroon ng matinding kapabayaan. Nabura niya ang buong pinal na badyet at plano para sa Grand Gala. Ito ang nangyayari kapag nagtitiwala tayo sa mga taong walang sapat na pinag-aralan at galing sa ibaba. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Ang mga mata ng mga ekotibo ay napuno ng pag-aalinlangan at galit. Tiningnan ako ng vice chairman ng Alcantara Group nang may matinding panggigipit. Is ito totoo, Ms. Villanueva? Mayroon ka bang maipapakita sa amin ngayon o pinalalabas mo lang na walang kwenta ang oras ng board?
Tumingin ako kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nagnininging sa katuwaan habang hinihintay ang aking pagbagsak. Ang aking pag-iyak at ang aking pagmamakaawa, walang ni isang kurap sa aking mga mata. Dahan-dahan kong isinaril ang aking sirang laptop. Hindi ako gumawa ng kahit anong paliwanag tungkol sa sabotahe dahil ang mga mahihinang tao lamang ang naghahanap ng dahilan kapag inatake ng kaaway. Inilabas ko mula sa aking jacket ang isang encrypted backup hard drive na palagi kong dala sa aking bulsa habang sabay na kinuha ang formal na folder ng mga printed hard copies na inihanda ko rin nung 1 linggo pa. Hindi nabura ang proposal, Mr. Director. Ang malamig at malinaw kong boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang nabura lamang ay ang lumang draft na sinadyang palitan ng isang taong may access sa aking account noong 3:00 ng madaling araw. Ngunit ang tunay at pinal na badyet ay narito sa aking kamay. Isinaksak ko ang aking backup drive at sa loob ng 2 segundo lumabas sa malaking screen ang isang napakagandang 3-dimensyong disenyo ng Grand Gala kumpleto sa mga eksaktong numero supplier breakdown at projected cost savings. Nawala ang ngiti sa mukha ni Clarice. Napatitig siya sa screen ng may matinding pagkagulat. Bago pa man makapagsalita si Clarice, pinalitan ko ang slide sa susunod na pahina. Nais ko ring ipagbigay alam sa board na sa ilalim ng lumang panukala ni Miss Monteverde, ang gastos para sa catering at floral arrangements ay tumaas ng 40% dahil sa pagkuha ng mga supplier na pagmamay-ari ng kanyang mga kaibigan. Sa aking pinal na plano, pinalitan ko ang mga ito ng mas mataas na kalidad na mga lokal na supplier na nagdulot ng 5 milyong pisong tipid para sa Alcantara Group. Lumapit ang Vice Chairman ng Alcantara Group sa screen, tiningnan ang mga printed invoices na inabot ko sa kanya at tumango ng may matinding paghanga. Napakagaling, sabi ng Vice Chairman. Hindi lamang mas maganda ang disenyo, kundi naasalba mo pa ang kumpanya mula sa isang napakalaking pagsasayang ng pera. Miss Monteverde, bakit mas mataas ng 40% ang presyo ng mga supplier na inirekomenda mo nung una? Namutla si Clarice. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinusubukang maghanap na magiging alibay sa harap ng buon board. I was just relying on the initial quotation given to me, sir. Pilit na nauutal na sagot ni Clarice habang ang pawis ay lumalabas sa kanyang no. Ito ang dahilan kung bakit dapat ay sinusuri ang bawat numero, Miss Monteverde, at hindi lang umaasa sa pangalan ng iyong pamilya, malamig, kung dagdag, habang tinititigan si Clarice sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Rafael na nakasuot pa rin ng simpleng uniforme ng maintenance staff, may hawak na toolbox. Lumapit siya ng mabilis habang nakatitig sa akin nang may pag-aalala maliwanag na balak niyang gumawa ng paraan upang tulungan ako sa sabotahe ni Clarice. Subalit bago pa man siya makahakbang patungo sa akin, inayos ko ang aking mga papeles, itinaas ang aking ulo at pormal na kinalayan ang Vice Chairman ng Alcantara Group. Tapos na ang aking presentation, mga gino. Ibibigay ko ang pinal na kontrata sa inyong legal team na yung hapon. Dumaan ako sa gilid ni Rafael nang hindi man lang siya tinitingnan o kinikilala bilang asawa. Pinalagpasan ko siya na parang isang hangin lamang sa silid. Nang makalabas ako sa conference room, narinig ko ang malakas na pagsermon ng Vice Chairman kay Clarice sa loob, habang ang mga kasamahan ko sa trabaho ay natulala sa aking ginawang pananaig. Subalit bago pa man ako makahingaan ng maluwag, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telpon. No. Isang unknown number ang tumawag. At nang sagutin ko ito, ang galit na boses ng isang abogado ang sumalubong sa akin. Miss Amara Villanueva, ako ang legal counsel ng Monteverde family. Inihahain namin ang isang formal na demanda laban sa iyo para sa pagnanahaw ng proprietary company funds at grand larceny patay sa reklamo ng iyong stepfather na si Greg Villanueva. Malamig ang naging tugon ko sa abogado sa kabilang linya. Kung maghahain kayo ng demanda laban sa akin, attorney, siguraduhin mong nakahanda rin ang iyong client para sa kasong perjury at malicious prosecution. Hawak ko ang lahat ng bank statements at affidavit mula sa mismong bangko. Bago pa man makapagsalita ang abogado, pinatayan ko na siya ng telpono.
Walang oras para mag-aksaya ng emosyon sa mga pananakot na ginawa lamang upang sirain ang aking pokus. Pagpasok ng hapon, naging mainit na usap-usapan sa buong gusali ng Monteverde Events ang isang opisyal na pahayag mula sa Alcantara family. Isang malaking press release ang ipinamahagi sa media kung saan opisyal na pararangalan si Clarice Monteverde sa darating na Alcantara Grand Gala. Siya di umano ang misteryosong babaeng nagbigay ng natatanging dugo na nagligtas sa buhay ng matandang matrona ng pamilya na si Doña Celestina noong nakaraang taon. Nakita ko si Clarice sa lobby, napapalibutan ng mga mamamahayag. Sa kanyang porselanang pulso ay kumikislap ang isang gintong bracelet na may disenyong sampaguta, isang eksaktong replika ng orihinal na bracelet na ibinigay sa akin ng matanda noong gabi na iniligtas ko ang kanyang buhay sa emergency room. Naging napakabait ng may kapal sa akin dahil ibinigay niya ang pagkakataong makatulong sa isang tulad ni Doña Celestina. Pilit na lumuluha si Clarice habang nagsasalita sa harap ng mga kamera. Ang dugo ko ay maliit na bagay lamang kumpara sa buhay ng isang dakilang tao. Tiningnan ko si Clarice mula sa ikalawang palapag ng lobby. Ang gintong bracelet na iyon ay ang kaparehong alahas na ipinamana sa akin ni Doña Celestina bago ako umalis sa ospital noong gabing iyon na kalaunan ay ninakaw ni Renz mula sa aking drawer upang ibenta sa pawn shop. Malinaw na binili ito ni Clarice mula sa pawn shop upang gawing ebidensya ng kanyang kasinungalingan. Hindi ako lumapit upang gumawa ng gulo sa harap ng media. Ang isang matalinong tao ay hindi nakikipag-away sa gitna ng lansangan. Naghihintay siya ng tamang sandali kung kailan ang buong mundo ay nakatingin bago ibagsak ang hatol. Agad akong sumakay ng taxi patungo sa St. Jude Memorial Hospital, ang ospital kung saan ginawa ang emergency blood transfusion. Pumasok ako sa Medical Records Division at iniharap ang aking formal na donor identification card sa nakatagong opisyal. Gusto kong kumuha ng certified true copy ng aking blood donation history noong Nobyembre 17 malamig kong pahayag sa staff. Tumingin sa akin ng staff, pumasok sa kanilang database at nagsimulang mag-type sa computer. Subalit pagkalipas ng ilang minuto kumunot, ang nonong opisyal at lumabas ang isang pagtataka sa kanyang mukha. Miss Villanueva, nagkaroon po ng system update nung nakaraang linggo, sabi ng staff habang itinuturo ang screen. Ang pangalan ninyo sa record ng Nobyembre 17 ay pinalitan at na-overwrite sa ilalim ng pangalang Clarice Monteverde gamit ang isang high-level administrative override code. Lumamig ang aking pakiramdam. Ang kasinungalingang ito ay hindi lamang basta pagnanakaw ng kwento ni Clarice. Merong taong may napakataas na kapangyarihan sa loob ng ospital o ng pamilya Alcantara na nagbura ng aking pangalan sa opisyal na record. Sino ang nagbigay ng pahintulot para sa administrative override? Tanong ko sa boses na walang kaanting panginginig. Hindi po nakasulat ang pangalan ng tao, miss. Ngunit ang ginamit na digital authorization seal ay nagmumula sa Alcantara Corporate Executive Office. Natahimik ako. Si Rafael. Si Rafael lamang ang may access at kapangyarihan upang magpalabas ng ganong uri ng corporate authorization seal sa kumpanya at sa kanilang mga partner hospitals. Ibinenta niya ang aking pagkatao at ang aking ginawang paglitas sa kanyang lola upang tulungan si Clarice na makuha ang tiwala ng kanyang pamilya. Habang nakatayo ako sa gitna ng malamig na silid ng archive, lumapit sa akin ng isang matandang punong nurse na nakakilala sa aking muka. Ineng, ikaw yung batang nagbigay ng napakabihirang AB negative na dugo noong gabing yan, di ba bulong ng matandang nurse? Habang pinaliligiran ang kanyang paningin sa paligid. Alam kong may nangyayaring hindi maganda sa system. Kaya bago nilabura-burahin ang mga file sa computer, kinuha ko ang orihinal na lalagyan ng papel na logbook kung saan nandito ang basang pirma mo at ang katibayan ng blood bag serial number. Kinuha ng matandang nurse mula sa kanyang lumang bag ang isang kulay kayumangging logbook. Sa gitna ng pahina ng Nobyembre 17 ay naroroon ang aking sariling pirma, ang aking thumb mark at ang opisyal na resibo ng blood bank na nagpapatunay na ang dugo sa loob ng katawan ni Doña Celestina ay nagmumula sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang papel na iyon. Ito ang aking pinakamalakas na sandata, ang patunay na wawasak sa buong kasinungalingan ni Clarice at Rafael sa harap ng buong lipunan ng Maynila. Maraming salamat, sister.
Mahinahon kong sinabi habang maingat na inilalagay ang orihinal na logbook sa aking bag. Lumabas ako ng ospital at nakita ko ang sasakyan ni Rafael na nakaparada sa tapat ng gate. Bumaba siya mula sa sasakyan, nakasuot pa rin ng kanyang simpleng damit, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama siyang dalawang lalaking nakasuwit na tala mga personal bodyguard na nagbibigay galang sa kanya. Amara, sumakay ka na. Kailangan nating mag-usap tungkol sa gala bukas, sabi ni Rafael, habang tinititigan ako ng may matinding pag-aalala. Ayokong pumunta ka sa kaganapang iyon. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay at ako na ang bahala sa lahat. Tiningnan ko si Rafael. Ang lalaking ito na pinalalabas na nag-aalala sa akin ay ang kaparehong tao na gumamit ng kanyang corporate seal upang bura-burahin ang aking pangalan sa records ng ospital upang bigyang daan si Clarice. Bakit, Rafael, tanong ko sa kanya habang nakatayo ako ng matuwid? Natatakot ka ba na kapag dumalo ako sa gala, malalaman ng lola mo na ang babaeng pilit mong itinatago bilang mahirap na asawa ay ang mismong taong nagligtas sa buhay niya? Hindi pa man nakakasagot si Rafael sa aking tanong. Sa tapat ng ospital, pumara ko ng isang dumaang taxi at mabilis na sumakay palabas ng lugar na iyon. Wala akong oras para sa kanya mga palusot. Bago dumating ang Grand Gala bukas, may isang malaking buhol pa sa aking buhay na kailangan kong putulin nang walang awa ang aking pamilya. Pagdating ko sa lobby ng aking tinitirhang apartment building, nasalubong ko ang isang malaking gulo. Nakatayo roon si Mang Greg at si Renz, napapalibutan ng mga kapitbahay building guards at ilang taong nagmamasid habang hawak ang kani-kanilang mga mobile phone upang magvideo. Ayan na ang walang kwentang anak sigaw ni Mang Greg habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. Tumingin kayo sa babaeng yan. Pinakain ko, pinalaki ko, pinag-aral ko. Pero ngayong may pera na siya at magandang trabaho, pinabayaan na niya ang sarili niyang pamilya, mamatay na ang kapatid niya, pero ayaw niyang magbigay kahit piso. Kuya, tulungan mo kami. Pilit na umarte si Renz, habang nakahawak sa kanyang tiyan na tila nasasaktan. Ang sakit-sakit ng tiyan ko, pero ayaw akong ipagmut ni ate dahil gusto niyang sarilinin ang buong sahod niya. Nagsimunang magbulungan ang mga tao sa lobby. Ang ilang kapitbahay ay nakatingin sa akin nang may paghatol, habang ang mga guards ay hindi malaman kung paano hahawakan ang sitwasyon. Walang hiya ka. Amara, utang mo sa akin ang buhay mo. Sigaw muli ni Mang Greg habang ginagamit ang salitang utang na loob upang ipahiya ako sa harap na madla. Tiningnan ko silang dalawa. Wala ni isang bakas ng galit o takot sa aking muka. Isang napakalamig at formal na tindig ang aking ipinakita. Naglakad ako patungo sa gitna ng lobby, kinuha ang formal na folder mula sa aking bag at hinarap ang tao na 10 taon kong pinaglingkuran. Nabanggit mo ang utang na loob, Mang Greg. Ang malamig kong boses ay pinalabas ko ng malinaw at buo upang marinig ng lahat. Alamin natin kung sino talaga ang may utang sa kanino. Inilabas ko ang isang formal na pampublikong dokumento na ginawa ng isang certified public accountant. Sa loob ng 10 taon, mula noon mamatay ang aking ina, nagbayad ako ng kabuuang 3 milyong piso para sa iyong mga utang sa sugal, sa mga alak mo, at sa pagbili mo ng mga sasakyan. Narito ang bawat opisyal na resibo ng padala mula sa aking bangko patungo sa iyong account, kasama ang talaan ng bawat buwan ng bayarin sa bahay na ako ang nagbayad. Natahimik ang mga tao sa paligid. Nagsimulang magbago ang takbo ng bulungan ng madla. At para naman sa iyo, Renz, patuloy kong pagbabasa habang nakatitig sa aking kapatid. Sinabi mo na naghihingalo ka dahil sa sakit sa tiyan. Ngunit narito ang certification mula sa 3 ospital sa Maynila na nagpapatunay na kailanman ay hindi ka na-admit para sa anumang operasyon. Ang 300,000 piso na kinuha ninyo sa akin noong 1 buwan ay ginamit ninyo pambili ng mga mamahaling branded na damit at pagpunta sa mga bar sa BGC. Kumuha ako ng isa pang malaking sobre at pinalabas ang mga printed photos mula sa CCTV camera ng aking apartment. At noong nakaraang linggo pumasok ka sa aking kwarto, Mang Greg ng walang pahintulot at withdraw mo ang huling 500,000 piso sa aking savings account na nakalaan para sa aking sariling pambayad sa ospital. Narito ang CCTV footage ng iyong pagnanakaw
at ang kopya ng blotter na ipinasa ko na sa Manila Police District. Ipinakita ko sa mga guards at sa mga taong nagre-record ang mga larawan. Ang mukha ni Mang Greg na huling-huli sa kamera habang kinukuha ang aking cash box ay malinaw na malinaw. Ang mga taong kanina ay nakatingin sa akin ng may galit ay mabilis na humarap kina Mang Greg at Renz nang may matinding pag-ayaw at panggigitata. Ang hiya na pilit nilang ibinabagsak sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 ulit. Napakapal ng muka, magnanakaw pala ang aming stepfather. Sigaw ng isang kapitbahay mula sa likod. Maling tao ang ginamit ninyong biktima, sabi ng isa pang lalaki sa lobby habang patuloy na nagre-record. Namutla si Mang Greg. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinusubukang hawakan ang aking braso. Ngunit agad siyang hinarangan ng 2 building guards. Amara, anak, nagkamali lang kami. Pilit na pabalbal na pagsusumamo ni Mang Greg. Pamilya tayo, hindi mo pwedeng gawin sa amin ito, pamilya. Tiningnan ko siya nang may matinding kawalan ng respeto. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa sariling anak. Ang pamilya ay hindi naghahangad ng pagkamatay ng taong nagpapakain sa kanila. Inabot ko sa punong guard ang formal na barangay eviction order at restraining order na nilagdaan ng korte ngayong hapon. Mula sa araw na ito, formal ko nang pinuputol ang anumang legal at personal na ugnayan sa inyong dalawa. Kapag lumapit kayo sa akin ng 50 metro, agad kayong dadakpin ng mga pulis. Ang anumang utang na loob na sinasabi mo, Mang Greg, ay matagal ko nang nabayaran ng 3 beses sa halaga ng iyong buhay. Inayos ko ang aking blazer tumalikod sa kanila at naglakad patungo sa elevator. Ate Amara, sigaw ni Renz habang umiiyak sa takot dahil sa mga pulis na dumating na sa pinto ng lobby. Hindi ako lumilingon. Ang bawat hakbang ko patungo sa elevator ay napakagaan, tila isang napakabigat na kadena na pumupulupot sa aking leeg. Sa loob ng 10 taon ang tuluyan ng naputol at nahulog sa sahig. Nang magsara ang pinto ng elevator, inilabas ko ang aking telepono at binuksan ang huling file para sa bukas ang opisyal na program flow ng Alcantara Grand Gala. Nakaligtas na ako sa aking pamilya. Ngayon oras na para harapin ang 2 taong nag-aakala na pwede nilang paglaruan ang aking buhay sa panlilinlang. Nang sumunod na araw, ilang oras bago ang Grand Gala, pumasok ako sa lobby ng Grand Hyatt Manila upang suriin ang pinal na seguridad at VIP entrance. Sa gitna ng maayos kong pagsusuri, nakita ko si Clarice sa di kalayo, ang nakaupo sa executive lounge habang napapalibutan ng 2 pampublikong tagapayo at ilang opisyal ng Monteverde Events. Nakahawak si Clarice sa kanyang ulo, nagpapanggap na nahihilo at umiiyak sa harap ng mga opisyal. Hindi ko talaga maiwasang mag-alala sa kumpanya natin. Pilit na lumuluha si Clarice sa boses na punong-puno ng pagpapakasakit. Sinubukan kong tulungan si Amara, pero nalaman kong binawasan niya ang pondong nakalaan para sa bulaklak ni Doña Celestina upang itago sa kanyang sariling account. Kung hindi dahil sa akin na nag-abono ng kalahating ₱1,000,000 na sira na ang gala natin bukas, nagsimulang tumanggo ang mga opisyal ng may simpatya kay Clarice. Sa kanilang mga mata, si Clarice ang dakilang tagapagligtas na nagpapakahirap para sa kumpanya, habang ako ang walang utang na loob na nagnanakaw ng pondo. Nakatayo ako sa likod ng isang malaking haligi ng bulaklak. Hindi ako lumapit upang magpaliwanag o makipagtalo. Sa halip, inilabas ko ang aking telepo at tahimik kong kinuhaan ng malinaw na audio at video recording ang buong pag-arte ni Clarice, kasama ang opisyal na bank statement ng kumpanya na nakatago sa aking email na nagpapatunay na ang kalahating ₱1,000,000 na sinasabi niyang abono ay nanggaling sa pampublikong pondo ng Alcantara Group na inilipat niya sa kanyang sariling account. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, dumating si Rafael. Nakasuit na siya ngayon ng isang napakamahal na gawa ng sikat na taga-disenyo. Ngunit, pinalalabas pa rin niyang hiram lamang yon para sa kanyang trabaho bilang driver ng mga VIP. Agad na humawak si Clarice sa braso ni Rafael. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito at nagpanggap na halos hindi makatayo sa panlalambot. Rafael, mabuti na lang at nandito ka, bulong ni Clarice sa boses na parang pusa. Ang sakit-sakit ng ulo ko dahil sa mga ginawa ni Amara.
samahan mo naman ako sa boutique sa itaas para pumili ng gagamitin kong alahas bukas. Tumingin si Rafael kay Clarice nang may kaunting pag-aalinlangan, nuwit hindi niya inalis ang kamay ng dalaga sa kanyang braso. Sa halip, inakay niya ito patungo sa elevator. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepon o sa aking bulsa. Ang pangalan ni Rafael ang lumabas sa screen. Sinagot ko ang tawag habang nakatitig sa kanila mula sa malayo. Amara, nasaan ka? Tanong ni Rafael sa kabilang linya, ang kanyang boses ay pinalalabas na abala at nanggagaling sa isang seryosong lugar. Pasensya na hindi kita makakasama sa tanghalian ngayon. May napakahalagang meeting ako sa isang malaking kliyente para sa mga kagamitan bukas. Tiningnan ko si Rafael sa malayo. Habang inaalalayan si Clarice sa loob ng glass elevator, ang kanyang kamay ay nakahawak sa bayong ng dalaga upang hindi ito matumba. Isang malaking meeting sa kliyente. Tanong ko sa boses na napakatahimik, walang kaanting panginginig o galit. Oo, medyo mahirap kausap ang kliyente ngayon, kaya baka gabihin ako ng uwi palusot ni Rafael. Huwag ka nang magpuyat at magpahinga ka na lang sa bahay. Inayos ko ang aking blazer. Ang bawat salita ng kanyang kasinungalingan ay hindi na nakasasakit sa akin. Ito ay nagiging karagdagang ebidensya lamang na nagpapatunay na tama ang bawat desisyong ginagawa ko. Sige Rafael, mag-ingat ka sa kliyente mo, mahinahon kong tugon habang may manipis na ngiti ng pang-uuyam sa aking mga labi. Baka mabilaukan ka sa sobrang pagsisilbi sa kanya. Ibinaba ko ang telepono bago pa man siya makapagsalita muli. Hindi ako nag-aksaya ng kahit isang minuto. Pumunta ako sa pinakamalapit na notaryo pampubliko sa loob ng Financial District ng Makati. Iniharap ko ang pinala-draft ng Divorce and Separation Agreement na inihanda ng aking abogado kasama ang pormal na waiver ng lahat ng kanyang ari-arian at yaman. Nilagdaan ko ang bawat pahina gamit ang itim na tinta ng aking panulat. Ang bawat pirma ko ay isang pormal na paghahati sa aming buhay. Isang malinaw na linya na naghihiwalay sa aking karangalan mula sa kanyang mundo ng kasinungalingan. Miss Villanueva, siguraduhin niyo po ba na ibibigay niyo ito sa kanya buka? As tanong ng notaryo habang tinatatakan ang huling pahina ng dokumento. Siguradong sigurado ako, attorney. Sagot ko habang inilalagay ang dokumento sa isang malinis na itim na sobre. Ibibigay ko ito sa kanya sa harap ng buong lipunan ng Maynila upang walang sinuman sa kanila ang makakapagsabi na umalis ako bilang isang biktima. Umalis ako sa opisina ng notary. Habang ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa lungsod. Ang Grand Gala bukas ay hindi na lamang isang simpleng kaganapan para sa kumpanya. Ito ang magiging pormal na entablado kung saan babagsak ang lahat ng taong nag-akalang pwede nilang gamitin ang aking kabutihan para sa kanilang sariling pakinabang. Pag-uwi ko sa aming maliit na apartment upang kunin ang aking mga natitirang gamit, sinalubong ako ng isang napakatahimik na silid. Ito ang lugar kung saan inakala ko noong una na makabubuo ako ng isang simple at payapang buhay kasama ang isang lalaking may tapat na puso. Subalit ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala lamang sa akin ng bawat gabi ng panlilinlang na pinagdaanan ko sa loob ng 6 na buwan. Habang inaayos ko ang aking mga lumang dokumento sa ibabaw ng lamesa, aksidente kong nabangga ang lumang briefcase ni Rafael na nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Nahulog ito sa sahig at dahil sa luma na ang lock nito, bumukas ang takip at kumalat ang lahat ng laman sa aking paanan. Yumuko ako upang pulutin ang mga ito, ngunit natigil ang aking kamay na makita ko ang mga kulay ginto at itim na papeles na nakasulat sa mamahaling papel ng korte. Sa aking harap ay nakalatag ang mga stock certificate ng Alcantara Group na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Lahat ay nakapangalan kay Rafael Alcantara bilang nag-iisang tagapagmana at CEO. Sa tabi nito ay may nakalagay na opisyal na ulat ng pamilya Alcantara tungkol sa pagsasagawa ng prenuptial assets protection. Ayon sa mga dokumento ng pinakamalaking law firm sa Maynila, ang kasal namin ni Rafael sa papel ay ginawa upang magsilbing legal na kalasag. Ginamit niya ako bilang isang dummy wife upang protektahan ang kanyang mga share sa kumpanya mula sa pilit na pag-claim ng pamilya Monteverde. Habang sabay na ginagamit ang aking pangalan bilang pansamantalang lunas
upang makuha ang tiwala ng kanyang lola na si Doña Celestina. Hindi lamang ako naging alila ng aking pamilya. Naging kasangkapan din ako sa laro ng yaman ng isang bilyonaryo na nagpanggap na mahirap upang magamit ang aking kabutihan bilang panangga sa kanyang kaaway. Tumigil ang aking paghinga. Ang bawat gabi na nag-aalala ako kung sapat ba ang aming pambili ng pagkain ang bawat araw na nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho upang hindi siya madamay sa aking mga problema. Lahat ng iyon ay isa lamang malaking palabas para sa kanya. Pinanood niya akong mahirapan habang nakaupo siya sa kanyang trono ng bilyon-bilyong piso. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng apartment. Pumasok si Rafael, nakasuot pa rin ng kanyang simpleng damit. Ngunit nang makita niya ang mga papeles na nakalatag sa sahig at ang mga dokumentong hawak ko, natigil siya sa pinto at unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Amara, sabi ni Rafael sa boses na puno ng takot habang sinusubukan niyang lumapit sa akin. Magpapaliwanag ako. Ginawa ko lang yan dahil sa una hindi ko alam kung sino ang maaari kong pagkatiwalaan sa paligid ko. Pero maniwala ka, ang nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay totoo. Tiningnan ko si Rafael. Walang iyak, walang sigaw, at walang kahit anong bakas ng panghihina sa aking muka. Ang aking mga mata ay naging kasimlamig ng gabi sa Manila Bay. Napakagaling mong artista. Mr. CEO, ang aking boses ay lumabas na napakatahimik, ngunit may tindi na tila pumutol sa natitirang hangin sa silid. Sa loob ng 6 na buwan, pinanood mo akong magmakaawa sa mga kliyente. Pinanood mo akong saktan ng pamilya ko at pinanood mo akong magpakababa sa harap ni Clarice habang hawak mo ang kapangyarihan upang tapusin ang lahat ng ito sa isang kumpas ng iyong daliri. Amara, hindi mo naiintindihan. Pilit na humawak si Rafael sa aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagsusumamo. Gusto kong protektahan ka sa sarili kong paraan. Nang hindi ka nadadamay sa gulo ng pamilya ko. Protektahan ako, natawa. Ako nang napakahina, isang tunog na walang kaunting init. Ginamit mo ako bilang pain para sa pamilya Monteverde habang pinapanatili mong ligtas ang iyong yaman. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit mo ang corporate authorization seal mo upang bura-burahin ang pangalan ko sa ospital para lang magamit si Clarice sa iyong laro. Hindi ako ang gumawa niyan, Amara, sigaw. Ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko alam ang tungkol sa pagbura ng record sa ospital, may ibang gumamit ng seal ko. Hindi na mahalaga kung sino ang gumawa, Rafael, dahil para sa akin, ikaw at ang buong pamilya mo ay iisang kulay langang. Malamig kong sagot habang unti-unti kong inalis ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Kinuha ko ang aking susi ng apartment at dahan-dahan ko itong inilagay sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kanyang mga mamahaling stock certificates. Ibinabalik ko na ang susi mo at ibinabalik ko na rin ang kasinungalingang ito sa iyo. Ang kasunduan natin ay tapos na. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto habang bitbit ang aking nag-iisang maleta. Amara, huwag kang umalis. Sumigaw si Rafael habang sinusubukan akong habulin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang aking kamay, 2 lalaking nakasuwet mula sa aking sariling kumpanya ng seguridad ang pumasok sa pinto at humarang sa kanyang daan. Huwag mong susubukan na lumapit sa akin muli, Rafael, kung ayaw mong sirain ko ang buong pangalan ng Alcantara Group sa harap ng pambansang media. Bukas malamig kong pahayag nang hindi man lang siya nililingon. Lumabas ako ng apartment building habang ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa aking muka. Wala nang natitirang Amara na maaaring saktan ng kanilang mga dula. Bukas sa Alcantara Grand Gala, ako naman ang magdidirekta ng huling tagpo ng kanilang kasinungalingan. Dumating ang gabi ng Alcantara Grand Gala sa Grand Ballroom ng Shangri-La The Fort. Ang buong silid ay napupuno ng malalaking kristal na chandelier, mababangang bulaklak at ang mga pinaka-prominenteng pamilya sa lipunan ng Maynila na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan. Bilang pangunahing tagapangasiwa at event director, hawak ko ang buong kontrol sa likod ng entablado, mula sa pagkakasunod-sunod ng programa, pagkontrol sa malalaking LED screen, hanggang sa upuan ng bawat panauhin. Sa pinakagitna ng silid sa VIP table, nakaupo si Clarice Monteverde, kasama ang kanyang pamilya at si Doña Celestina.
Suot ni Clarice ang isang mamahaling puting gown, habang panakanakang hinahawakan ang gintong bracelet sa kanyang pulso, nagpapanggap na isang mahinin at mabait na dalaga sa harap ng matanda. Napakabait mong bata, Clarice. Narinig kong sabi ni Doña Celestina habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Hindi ko akalain na ang isang mayaman at magandang tulad mo ang mag-aabal, ang magbigay ng dugo para sa akin noong gabing iyon sa ospital. Deserve mo ang lahat ng parangal na ibibigay ng pamilya Alcantara ngayong gabi. Salamat po, Doña Celestina. Pilit nang umiti si Clarice sa boses na parang pusa. Maliit na bagay lamang po yun para sa akin. Basta ligtas kayo. Tiningnan ko sila mula sa control booth sa itaas ng ballroom. Si Clarice ay puno ng kumpiyansa sa paniniwalang matagumpay na niyang naisabotahe ang aking pangalan sa database ng ospital. At wala nang natitirang ebidensya laban sa kanya. Subalit ang hindi niya alam, ang bawat dula niya sa harap ng media ay nagsisilbing karagdagang lubid lamang na unting pumupulupot sa kanyang leeg. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang orihinal na USB drive na naglalaman ng certified documents mula sa lumang logbook ng ospital, ang audio recording ng kanyang sabotahe sa pondo, at ang video ng kanyang pagmamanipula. Isinaksak ko ito sa main computer ng control booth at pinalitan ko ang opisyal na video presentation para sa parangal. I-lock ninyo ang system bulong ko sa aking pinagkakatiwala ang IT head sa tabi ko. Huwag ninyong hahayaan na may makapagpalit ng presentation na ito mula sa labas kahit sino pa ang mag-utos. Masusunod po, Miss Amara, sagot ng IT head nang may buong paggalang sa akin bilang kanilang direktor. Habang pababa ako patungo sa backstage upang suriin ang huling detalye ng programa, biglang humarang si Rafael sa aking daan. Nakasuot siya ng isang napakamahal na tuxedo. Ang kanyang buong kaanyuan ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng isang CEO ng Alcantara Group. Mukhang handa na siyang umakyat sa entablado upang formal na ipakilala ang kanyang sarili at aminin ang kanyang tunay na pagkakakilanan sa akin. Amara, kakailangan nating mag-usap kahit 5 minuto lang. Mahaba at nagmamakaawang bulong ni Rafael habang hinahawakan ang aking kamay. Pakiusap, wag mo munang ituloy ang pag-alis mo. May mga bagay akong dapat ayusin bago matapos ang gabing ito para sa ating dalawa. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa kanyang pagkahahawak ng walang kaunting emosyon sa aking muka. Tiningnan ko siya tulad ng isang banyaga na wala akong anumang ugnayan. Magandang gabi, Mr. Alcantara. Malamig at formal kong sagot sa wikang Ingles na sumasalamin sa aking posisyon bilang event director. Ang programa ay magsisimula na sa loob ng 10 minuto. Kung meron kayong anumang reklamo o kahilingan tungkol sa kaganapan, maaari ninyong kausapin ang aking assistant. May trabaho pa akong dapat tapusin. Amara, please! Pilit na humakbang si Rafael pabalik sa aking harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng pag-aalala at lungkot. Huwag mo akong tratuhin na parang hindi mo ako kilala. Hindi ko nga kayo kilala, Mr. CEO. Pinalabas ko ang aking boses na walang kaunting panginginig habang tinititigan ko siya sa kanyang mga mata. Ang driver na nakasundo ko sa loob ng 6 na buwan ay isa lamang katang-isip at ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon ay isa lamang kliyente ng aking kumpanya. Kaya pakiusap manatili kayo sa inyong upuan at panuurin ang palabas na inihanda ko para sa pamilya ninyo. Tinalikikuran ko siya at tuloy-tuloy akong naglakad patungo sa gilid ng entablado upang ibigay ang huling senyas sa aming host. Nagsimulang patayin ang mga ilaw sa buong grand ballroom at ang malalaking LED screen sa harap ay unti-unting nagliwanag. Nagsimula nang umakyat si Clarice sa entablado upang tanggapin ang parangal mula kay Doña Celestina, habang ang mga bisita ay nagsimulang magpalakpakan ng may matinding paghanga. Humawak ako sa gilid ng control panel. Ang huling tagpo ay nakatakda na at wala na makakapigil sa pagbagsak ng kanilang mga dula. Umakyat si Clarice sa entablado habang nagliliwanag ang mga spotlight at sumasabay ang formal na musika sa kanyang paglakad. Hawak niya ang mikropono nang may matinding kumpiyansa habang nakatingin sa libu-libong tao sa ibaba. Kabilang na si Doña Celestina at ang matataas na ekutibo ng pamilya Alcantara. Mga kagalang-galang na panauhin, nagsimula si Clarice sa isang malambing at nagpapakumbabang boses.
Isang malaking karangalan para sa akin ang mailigtas ang buhay ng ating minamahal na Doña Celestina nung gabing yon sa ospital. Naniniwala ako na ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan, ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Isang matunog na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Doña Celestina ay naluha habang tinitingnan si Clarice ng may matinding paghanga. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Celestina upang iabot ang parangal, itinaas ko ang aking kanang kamay mula sa control booth. Nayon, bulong ko sa radyo patungo sa aming IT team. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong Grand Ballroom. Natahimik ang musika at ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang bulungan ng mga bisitang nagtataka sa biglaang pagkawala ng kuryente. Ano ang nangyayari, sigaw ni Clarice habang nakatayo sa gitna ng kadiliman? Rafael, ayusin niyo ito? Sa isang kisap mata, nagliwanag ng napakalakas ang malaking LED screen sa likod ni Clarice. Ngunit sa halip na ang pormal na video ng kanyang parangal isang malinaw at detalyadong dokumento ang lumabas sa screen na sinabayan ng isang napakalakas na tunog mula sa speaker. Sa unang slide malinaw na nakalatag ang certified true copy ng logbook mula sa St. Jude Memorial Hospital na may nakasulat na petsang Nobyembre 17. Naroon ang aking basang pirma at ang thumb mark sa ilalim ng donor name na Amara Villanueva, kalakip ang resibo ng dugo at ID number na eksaktong tumutugma sa records ni Doña Celestina. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita na nakatingin sa malaking screen habang pilit na inuunawa ang kanilang nakikita. Sumunod na ipinalabas ang pangalawang slide, isang surveillance video sa loob ng executive lounge ng kumpanya kahapon kung saan nakaupo si Clarice habang umiiyak at naninira ng aking pangalan. Pagkatapos, biglang umalingaw-ngaw sa buong ballroom ang malinaw na audio recording ng kanyang boses. Ang kalahating ₱1,000,000 na ginamit niya ay nagmula sa sarili kong account, sigaw ni Clarice sa recording. Kasabay nito, lumabas sa malaking screen ang tunay na bank transfer records na nagpapatunay na ang kalahating ₱1,000,000 ay direktang ninakaw niya mula sa pondo ng Alcantara Group at hindi mula sa kanyang sariling bulsa. Nagkagulo ang buong Grand Ballroom. Ang mga prominenteng bisita, kabilang ang mga shareholders at board of directors, ay nagsimulang tumingin kay Clarice ng may halong pandidire at galit. Si Doña Celestina ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi totoo yan, pilit na sigaw ni Clarice habang nakaturo sa malaking screen. Paninira lamang ito ng babaeng walang kwenta na si Amara Pin na sabotahin niya ang screen. Nang sandaling yon, pinabuksan ko ang isang maliit na spotlight mula sa control booth na direktang tumutok sa akin habang naglalakad ako pababa ng hagdan patungo sa gitna ng entablado. Nakasuot ako ng isang pormal na itim na evening gown habang ang aking buhok ay nakatali ng maayos at matuwid. Ang bawat hakbang ng aking matataas na takong sa sahig ay napakagaan at puno ng otoridad. Tumingin ako kay Clarice nang walang kahit anong bakas ng pag-iling. Ang aking mga mata ay kalmadong-kalmado habang kinuha ko ang isa pang mikropono mula sa staff. Ang kabutihan ay hindi nananakaw, Miss Monteverde, at ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang aking malamig na boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng may napakalakas na tindi. Ang pagnanahaw ng pangalan ng anyon upang makuha ang tiwala ng isang pamilya ay isa sa pinakamababang uri ng kasinungalingan. Ngunit ang pagnanahaw sa mismong kumpanya na nagbibigay ng kabuhayan sa inyo ay isang direktang krimen. Paano mo nagawa ito sa akin? Lumuluhang sigaw ni Clarice habang sinusubukang lumapit at syaktan ako. Subalit agad na hinarangan siya ng mga security guards ng kumpanya. Ikaw ang gumawa ng paraan para sirain ang pangalan ko sa harap ng lahat. Wala akong kailangang gawin para sirain ka, Clarice, dahil ikaw mismo ang sumira sa sarili mo sa pamamagitan ng iyong mga kasinungalingan. Malamig kong sagot. Sa ibaba ng entablado, umakyat si Doña Celestina. Dahan-dahang lumalapit sa akin habang inaalalayan ng dalawang nurse. Ang matanda ay lumuluhang tinititigan ng aking muka. Pilit na inaalaala ang gabi sa ospital. Ikaw ang batang babae na nagbilin sa akin na magpakatatag noong gabing yon.
humihikbing bulong ni Doña Celestina habang hinahawakan ng aking kamay puno ng pagsisisi at paghangga. Patawarin mo ako, naniwala ako sa mga kasinungalingan nila. Tiningnan ko ang matanda ng may paggalang at marahan kong inalis ang kanyang kamay ng may formalidad. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad sa akin, senyora, dahil hindi naman ako naghihintay ng parangal. Ginawa ko ang pagtulong dahil sa aking konsensya, hindi para sa yaman ng inyong pamilya. Bago pa man ako makapagpatuloy umakyat si Rafael sa entablado, hawak ang isa pang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Nakatitig siya sa akin habang inaanunsyo ang huling lihim ng gabi. Ako, si Rafael Alcantara, ang CEO ng kumpanyang ito at ang lalaking nagmamay-ari ng buong yaman ng Alcantara Group. Ngunit higit sa lahat, ang babaeng nakatayo sa harap ninyo ay ang aking legal at tanging asawa na minamahal ko ng buong puso. Nagsimulang kumuha ng larawan, ang mga media at ang mga bisita ay natahimik sa labis na gulat. Tumingin ako kay Rafael. Inakala niya na ang pag-amin niya ng kanyang tunay na pagkatao at pagmamahal sa harap ng buong bansa ay sapat na upang mapatawad ko ang kanyang 6 na buwang panlilinlang. Ngunit wala siyang ideya na sa aking mga kamay ay naroroon ang huling dokumento na tatapos sa kanyang mga kasinungalingan. Ang matinding liwanag ng mga kamera ay nagkikislapan tulad ng mga bituin sa kalangitan na katutok ng direkta sa aming dalawa sa gitna ng entablado. Ang buong grand ballroom na kanina lamang ay nagkakagulo dahil sa pagkakabunyag ng kasinungalingan ni Clarice ay biglang binalot ng isang nakabibiing katahimikan. Ang lahat ng mga bilyona ay mga sikat na personalidad at mga miyembro ng media ay nakatitig sa lalaking nag-anunsyo ng kanyang tunay na kapangyarihan at sa babaeng inangkin niya bilang kanyang asawa. Tumingin si Rafael sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagsusumamo. Inilalahad niya ang kanyang kamay inaasahan na tatanggapin ko ang kanyang pag-ibig na matutuwa ako dahil ang lalaking pinakasalan ko sa isang murang karinderya ay ang mismong hari ng Alcantara Group. Inaasahan ng buong lipunan na bilang isang simpleng babae ako ay luluhas sa tuwa at yayakapin ang kanyang kayamanan. Ngunit walang ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Walang gulat, walang tuwa, at walang anumang bakas ng pagkamangha sa aking muka. Hinawakan ko ang mikropono ng mas mahigpit. Ang aking boses ay lumabas na napakalamig, napakatahimik, ngunit sapat upang marinig ng bawat taong naroroon sa silid. Inakala mo ba, Mr. Alcantara, na ang pag-amin mo ng iyong kapangyarihan sa harap ng publiko ay sapat na upang mabura ang katotohanang ginamit mo ako bilang isang kalasag para sa iyong kumpanya? Bumagsak ang kamay ni Rafael. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding kaba at takot. Amara? Pakiusap? Bulong niya habang sinusubukang humakbang palapit sa akin, hindi alintana ang libu-libong matang nakatingin sa aming dalawa. Ginawa ko ito para sa atin. Mahal kita. Hindi mo ako mahal, Rafael. Malamig kong sagot. Habang tinititigan siya sa kanyang mga mata nang walang kaanting pag-aalinlangan. Minahal mo lamang ang ideya na may isang taong kaya magsakripisyo ng walang kapalit habang ikaw ay nakatago sa likod ng iyong mga lihim. Ako ay nagpakasal sa isang taong tapat at hindi sa isang manipulatibong CEO na kayang ipagbili ang pangalan ko para sa kanyang pansariling laro. Kinuha ko mula sa loob ng aking itim na blazer ang isang makapal na sobre. Iniabot ko ito at idiniin ng marahan sa ibabaw ng kanyang dibdib sa pilitang ipinahawak sa kanyang nanginginig na mga kamay sa harap ng lahat ng umiilaw na kamera. Ito ang formal na kasunduan sa paghihiwalay at ang dokumento ng diborsyon na nilagdaan ko na kaninang hapon ang aking tinig ay matatag at walang bakas ng panghihinayang. Nakasaasad dyan ang buong pag-atras ko sa anumang karapatan sa iyong bilyon-bilyong yaman. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong pangalan, ang iyong kapangyarihan at ang lahat ng iyong mga kasinungalingan. Nag-umpisang magbulungan ang buong ballroom. Ang mga matataas na tao sa lipunan ay hindi makapaniwala na may isang babaeng kayang tanggihan at talikuran ang buong yaman ng pamilya Alcantara nang walang kahit anong panginginig sa kanyang boses. Dahan-dahan kong inangat ang aking kaliwang kamay.
Hinubad ko ang murang singsing na ibinigay niya sa akin 6 na buwan na ang nakararaan ang tanging alaala ng aming peking pagsasama. Lumapit ako sa isang maliit na mesa sa gilid ng entablado kung saan nakapatong ang mga mamahaling baso at walang pag-aalinlangang inihulog ang singsing sa loob ng isang baso ng champagne. Ang singsing ay tuluyang lumubog sa ilalim, kasabay ng tuluyang paglubog ng anumang natitirang ugnayan sa aming dalawa. Huwag mo akong iiwan, Amara. Pakiusap. Hindi ko kaya. Tuluyang nabasag ang boses ni Rafael. Ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng marami ay ngayon, ay nakayuko ang mga mata ay puno ng mga luhang nagmamakaawa habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking damit. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa kanyang paningin ay naroroon ang isang lalaking nawasak dahil sa sarili niyang mga pagkakamali, habang sa aking mga mata ay naroroon lamang ang isang malinaw at napakalamig na kristal na hindi na kailanman mababasag. Malaya na ako, Mr. Alcantara. Mahinahon kong huling salita. Tinalikuran ko siya. Naglakad ako pababa ng entablado. Wala ni isang gwardiya ekyekutibo o miyembro ng pamilya Alcantara ang naglakas loob na humarang sa aking daan. Habang ako ay naglalakad patungo sa malaking pintuan ng Grand Ballroom, ang mga matataas na tao sa lipunan ay kusang umurong at nagbigay daan na kayuko ng may matinding paggalang sa babaeng hindi nasilaw sa pera at kapangyarihan. Paglabas ko ng hotel, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila. Sa tapat ng hagdanan, may isang itim na luxury car na naghihintay para sa akin. Walang kinalaman ang sasakyang ito sa Alcantara Group. Sa gilid ng pintuan nito ay may isang bago at makintab na gintong logo na nakasulat Villanueva Global Events. Isang bagong imperyo na sinimulan kong itayo gamit ang sarili kong pangalan at kakayahan habang sila ay abala sa kanilang mga panlilinlang. Mula sa malayo sa loob ng nakabukas na pinto ng ballroom, nakita ng lahat kung paano tuluyang bumagsak ang mga tuhod ni Rafael sa sahig ng entablado, nakaluhod sa harap ng libu-libong tao, habang mahigpit na hawak ang sobreng, naglalaman ng aking kalayaan tuluyang nilamon ng pagsisisi, na kailanman ay hindi na mababawi. Sumakay ako sa loob ng sasakyan at tiningnan ng madilim na kalsada sa aking harapan. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pinto ng kotse ay umalingaw-ngaw sa gabi, nag-iiwan sa nakaraan at nagbubukas ng isang bagong kabanata ng aking buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabing yon sa Grand Gala. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit para sa mga taong pinili ang kasinungalingan at kasakiman ng oras, ay naging isang napakahabang parusa. Ayon sa mga balita, tuluyang bumagsak ang Monteverde Events. Si Clarice ay formal na sinampahan ng kasong estafa at corporate fraud dahil sa pangangulimbat ng pondo. Ang kanyang pamilya ay napilitang ibenta ang kanilang mga ari-arian upang bayaran ng mga utang at ang dating nagmamataas na dalaga ay ngayon ay naghihintay ng pinal na hatol sa loob ng isang maliit at mainit na selda. Sa kabilang banda, sina Mang Greg at Renz ay na-evict mula sa kanilang inuupahang bahay matapos i-freeze ng bangko ang lahat ng kanilang mga iligal na transaksyon gamit ang aking account. Wala ni isang kamag-anak ang naglakas loob na tumung sa kanila matapos kong isapubliko ang kanilang ginawang pagnanakaw. Ngayon, nagtitiyaga sila sa pagtira sa isang barong-barong patuloy na nag-aaway araw-araw dahil sa kawalan ng pera. Habang tinatanaw mula sa malayo ang aking tagumpay na minsan nilang tinangkang angkinin. Ang Villanueva Global Events, ang kumpanyang itinatag ko mula sa sarili kong dugo at pawis, ay naging pinakamalaki at pinakapinagkakatiwala ang event agency sa buong Maynila. Nakuha namin ang mga pinakamalalaking international na kliyente at ang pangalang Amara Villanueva ay naging simbolo ng profesionalismo at paninindigan. Habang nakaupo ako sa loob ng aking malawak na executive office na nakaharap sa Manila Bay, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang aking sekretarya at formal na inilapag ang isang manipis na black folder sa ibabaw ng aking mesa. Miss Amara, dumating na po ang kinatawan mula sa Alcantara Group para sa huling pagpupulong tungkol sa joint venture project na inaalok nila sa atin mahinang ulat ng aking sekretarya. Tumango ako ng walang anumang pagbabago sa ekspresyon ng aking muka. Papasukin mo siya. Ilang sandali pa bumukas muli ang pinto at pumasok si Rafael.
Hindi na siya ang makapangyariang CEO na nakatayo sa entablado noon, at lalong hindi na siya ang pilit na nagpapanggap na Draper. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na suit, ang kanyang buhok ay bahagyang humaba, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagpapakumbaba at kalmado na kailanman ay hindi ko nakita sa kanya noon. Naglakad siya patungo sa aking mesa, hindi bilang isang lalaking nag-uutos, kundi bilang isang aplikante na naghahanap ng pagkakataon. Magandang hapon, Miss Villanueva Bati, ni Rafael, sa isang napakapormal at magalang na boses, habang inilalapag niya ang kanyang portfolio sa ibabaw ng aking mesa. Narito ang mga binagong probisyon ng kontrata na hiningi ninyo noong nakaraang linggo. Tinanggal ko na ang clause na nagbibigay sa Alcantara Group ng veto power sa mga desisyon ng inyong kumpanya. Tatanggapin namin na ang inyong ahensya ang magkakaroon ng buong awtoridad sa direksyon ng proyekto. Binuksan ko ang folder at sinuri ang bawat pahina gamit ang aking gintong panulat. Malinaw ang bawat salita. Ang buong kontrol mula sa budget hanggang sa pagpapatupad ay ibinigay niya sa aking mga kamay nang walang anumang kondisyon. Ang imperyong minsan nagtangkang kontrolin ako ay ngayon ay kusang ibinibigay ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng aking pamumuno. Isinara ko ang folder, ipinatong ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa at tiningnan siya ng may pantay na paningin. Ang respeto ay pinaghihirapan, Mr. Alcantara, malamig at tuwid kong pahayag. Hindi ito nabibili ng iyong yaman at lalong hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng pagpilit ng iyong kapangyarihan. Ikinagagalak kong makita na natutunan ninyo ang batas na yon sa loob ng 1 taon. Tumungo si Rafael, isang tunay at tapat na pagtanggap ng kanyang pagkakamali. Wala akong karapatang humingi ng kapatawaran sa mga nagawa ko noon. Amara, mahinang sagot ni Rafael. Alam ko na hindi mabubura ng isang kontrata ang mga sugat na idinulot ko sa iyo. Nandito ako ngayon, hindi para bawiin ka bilang pag-aari ko, kundi para patunayan na kaya kitang suportahan mula sa likuran nang hindi pilit na hinahawakan ng iyong mga kamay. Natahimik ang silid. Tiningnan ko ang mga mata ng lalaking minsan kong pinakasalan. Wala na ang kasinungalingan, wala na ang kayabangan. Ang natitira na lamang ay isang taong natutong magpahalaga sa babaeng muntik na niyang sirain. Kinuha ko ang aking panulat. Sa ibabaw ng kontrata, hindi ako pumirma. Sa halip, ibinalik ko ang folder sa kanya. Ang proposal ay maayos, Mr. Alcantara, sabi ko habang sumasandal sa aking upuan. Ngunit ang kalendaryo ng Villanueva Events para sa taong ito ay buo na. Subukan ninyo muli sa susunod na taon at baka mabigyan namin ng pagkakataon ng inyong kumpanya. Tumingin si Rafael sa inilapag na folder, ngunit sa halip na mainis o magmakaawa, isang maliit, tapat at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang dokumento at yumuko ng bahagya. Masasunod, Miss Villanueva. Maghihintay ako hanggang sa maging karapat-dapat ako sa inyong oras. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, napansin ko ang isang maliit na sobre na ipinatong niya sa gilid ng aking mesa, kasama ng mga dokumento. Nang buksan ko ito, naroroon ang isang opisyal na sulat mula sa Pambansang Asosasyon ng Mga Negosyante, isang imbitasyon para sa akin upang maging pangunahing tagapagsalita para sa mga kababayahang lider sa buong bansa, isang posisyon na dati ay nakalaan lamang para sa mga pamilya tulad ng mga Alcantara. Ito ay hindi isang regalo na binili ng pera. Ito ay isang pagkilala sa aking sariling halaga. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa loob ng SMX Convention Center habang bumababa ang malaking telon ng Manila Global Expo. Bilang pangunahing arkitekto at direktor ng pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante sa buong Asya, nakatayo ako sa gitna ng entablado tinatanggap ang pagkilala ng libu-libong delegado mula sa iba't ibang bansa. Walang anumang pangalan ng malaking pamilya ang nakadikit sa aking likuran. Walang anumang tulong mula sa kapangyarihan ng isang lalaki. Ang bawat ilaw, bawat disenyo at bawat kontratang nalagdaan para sa kaganapang ito ay nagmula sa sarili kong dugo, talino at paninindigan. Habang naglalakad ako, pababa ng entablado, patungo sa VIP lounge, isang pamilyar at kagalang-galang na figura ang naghihintay sa akin. Nakaupo si Doña Celestina, ang matriarka ng pamilya Alcantara, habang payapang nakangiti sa aking pagdating.
Hindi na siya napapalibutan ng mga mapagpanggap na kamag-anak. Tanging ang kanyang pinagkakatiwala ang nurse lamang ang kanyang kasama. Magandang gabi, senyora. Magalang kong bati habang bahagyang yumuyuko bilang tanda ng respeto. Ikinagagalak kong dinaluhan ninyo ang aming kaganapan. Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ng aking mga kamay. Walang bakas ng awtoridad sa kanyang paghawak, kundi isang dalisay na paghanga ng isang ina sa isang matagumpay na anak. Amara, napakaganda ng iyong narating malambing na sabi ni Doña Celestina. Noong una, kitang makita sa ospital, alam kong meron kang natatanging lakas. Ngunit ngayon, pinatunayan mo sa buong mundo na ikaw ay isang tunay na reyna na hindi kailanman mangangailangan ng korona mula sa iba. Inilabas ng matanda ang isang makapal na asul na sobre at inilapag ito sa aking mga palad. Alam kong hindi mabibili ng pera ang iyong dignidad at hinding-hindi ko natatangkain pang gawin yon patuloy ng matanda. Ang narito ay ang mga dokumento para sa pagtatatag ng Celestina Women's Haven, isang foundation para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagmamalupit mula sa kanilang sariling pamilya. Nais kong ikaw ang maging tagapamuno at pangunahing direktor nito. Gamitin mo ang pondong ito upang tulungan ang iba pang kababaihan na bumangon tulad ng ginawa mo. Tiningnan ko ang mga dokumento. Ito ay hindi isang suhol upang bumalik ako sa kanilang pamilya, kundi isang tunay na pamana na kumikilala sa aking advokasya. Tinanggap ko ang sobre ng may matapat na ngiti at nagpasalamat mula sa kailaliman ng aking puso. Paglabas ko ng convention center, sumalubong sa akin ang payapang simoy ng hangin mula sa Manila Bay. Sa gilid ng bywalk, malayo sa ingay ng mga mamamahayag at sa mga matataas na tao nakatayo si Rafael. Nakasandal siya sa gilid ng harang, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi siya pumasok sa loob upang umagaw ng pansin o gumawa ng eksena. Pinili niya maghintay sa labas bilang isang simpleng lalaki na nagbibigay ng buong espasyo para sa aking tagumpay. Naglakad ako palapit sa kanya. Naramdaman niya ang aking presen, siya at dahan-dahang lumingon. Sa kanyang mga mata ay walang natitirang anino ng mapanlinlang na bilyonaryo. Ang naroroon lamang ay isang lalaking nag-aral ng leksyon ng pagpapakumbaba. Congratulations, Amara, mahinang bati ni Rafael. Ang kaganapan ngayong gabi ay isang patunay na walang sinuman ang maaaring maglimita sa kung ano ang kaya mong gawin. Salamat, Rafael, sagot ko habang tumatayo sa kanyang tabi. Sabay naming pinagmamasdan ang huling sinagdang araw sa karagatan. Mula sa likod ng kanyang simpleng jacket, inilabas niya ang isang munting tangkay ng puting sampagita. Walang mamahaling kahon. Walang kumikislap na brilyante at lalong walang anumang kontratang nakapaloob. Isang simpleng bulaklak na palagi kong binibili sa labas ng simbahan nung mga panahong nag-uumpisa pa lamang akong bumuo ng sarili kong pangarap. Inabot niya ito sa akin ng may matinding paggalang. Walang mga mabibigat na pangako, Amara. Nais ko lamang ibigay ito bilang tanda ng aking tapat na paghanga sa babaeng nakatayo sa aking harapan ngayon. Tinanggap ko ang bulaklak. Ang bango nito ay nagdala ng isang pamilyar at nakakapanatag na pakiramdam. Sa unang pagkakataon matapos ang isang taon, nagkaroon kami ng isang tapat at totoong pag-uusap bilang dalawang matandang kaluluwa na natutong magpatawad sa sarili at sa isa't isa. Sa susunod na buwan, ang Villanueva Events ay magbubukas ng mga sangay sa Singapore at Thailand. Kalmado kong pahayag habang inaayos ang bulaklak sa aking palad. Ang susunod na yugto ng aking buhay ay mga ailangan ng higit na atensyon, paglalakbay at kalayaan. Wala na akong puwang para sa mga taong magdidikta kung ano ang dapat kong gawin. Tumingin si Rafael sa aking mga mata, nauunawaan ang bigat at lalim ng aking mga salita. Hindi ko kailanman tatangkain na harangan ang iyong daan. Amara, sagot niya nang may buong katapatan. Kung papayagan mo ako, nais kong maging bahagi ng iyong paglalakbay. Hindi para pangunahan ka, kundi para sabayan ka sa bawat hakbang mo, hinarap ko siya. Ang hangin ay naglipad ng ilang hibla ng aking buhok at sa pagkakataong ito ang aking puso ay hindi nabalot ng yelo. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Rafael. Matagal ko nang pinatay ang babaeng naghihintay na isalba ng iba malinaw at tuwid kong sinabi.
Ang kailangan ko ay isang katapat na kasama sa buhay. Isang taong kayang tanggapin ang aking lakas nang hindi nababawasan ang kanyang sariling pagkalalaki. Isang mainit at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Dahan-dahan niyang inilalahad ang kanyang kamay sa aking harapan, hindi upang hatakin ako pabalik sa nakaraan, kundi bilang isang formal at pantay na imbitasyon. Kung gayon, hayaan mong patunayan ko araw-araw na karapat-dapat akong maging katapat mo, Miss Villanueva. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakalahad sa ilalim ng papalapit na gabi, habang ang simoy ng hangin sa dalampasigan ay nagdadala ng amoy ng bagong pag-asa at walang hanggang kalayaan. Isang tahimik na umaga bago ako umalis patungo sa aking flight para sa internasyonal na pagpupulong sa Singapore, minabuti kong dumaan sa lumang kalsada ng Tondo. Dito, sa makipot na eskinita na ito, ako lumaki kung saan bawat patak ng aking pawis at luha ay tila nakaukit sa mga lumang pader ng aming dating bahay. Mula sa loob ng aking sasakyan nakita ko ang maliit na kapilya kung saan ako dating lumuluhod, gabi-gabi nagmamakaawa sa may kapal na sana ay magbago ang aking pamilya, na sana ay matuto silang mahalin ako nang hindi dahil sa aking pera. Ngayon, wala na sinamang Greg at Ren sa lugar na ito. Ang kanilang sariling kasakiman ang naghatid sa kanila sa pait ng kanilang kinaroroonan. Dito ko nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapapasok muli sa mga taong sumira sa iyong buhay. At lalong hindi ito paglimot sa mga aral ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay ang tuluyang pagbibitiw sa matinding galit sa iyong dibdib, upang hindi na ito maging dahilan ng iyong sariling pagdurusa. Pinatawad ko ang aking nakaraan, hindi para sa kanila, kundi upang magkaroon ng ganap na kapayapaan ang aking sariling kaluluwa. Pagdating ko sa opisina ng Celestina Women's Haven, sinalubong ako ng mga niti ng 10 kababaihang dating nawalan ng pag-asa dahil sa pang-aabuso at panlilinlang. Ngayon sila ay mga mahuhusay na katuwang sa aming kumpanya, nakatayo ng may sariling dignidad at kakayahang pakainin ang kanilang mga pamilya nang hindi umaasa sa iba. Ang aking tagumpay ay hindi na lamang nakasulat sa mga numero ng aking bangko, kundi sa mga buhay ng kababaihang natutong lumaban at mabuhay muli. Sa paglubog ng araw sa Luneta Park, naglakad kami ni Rafael sa ilalim ng mga punong nag-uumpisa maglagas ng mga dahon. Walang mga guardian na kapaligid, walang mga reporter na sumunod, at walang anumang papel ng kontrata sa pagitan naming dalawa. Tiningnan ako ni Rafael habang may simpleng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga hakbang ay nakabagay sa aking lakad, hindi nauuna, at hindi rin nahuhuli isang malinaw na simbolo ng dalawang taong natutong maglakad bilang magkapantay. Masaya ako na nakikita-kitang payapa Amara, mahinang boses niyang sinabi, habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa damuhan. Natutunan ko mula sa iyo na ang pinakamagandang bagay sa mundo ay hindi ang pagmamay-ari ng kapangyarihan, kundi ang pagkakaroon ng kalayaan na maging tapat sa sarili. Humarap ako sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, inabot ko ang kanyang kamay at dahan-dahan ko itong hinawakan. Ang kanyang mga daliri ay gumanti ng isang mainit at tahimik na pisil, isang hawak na puno ng respeto, pagmamahal at malalim na pag-unawa. Nakatagpo ako ng kapayapaan, hindi dahil nakahanap ako ng isang taong kumpleto, kundi dahil natutunan kong buuin ang sarili ko bago ako nagmahal muli. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ngayon, nais kong baunin mo ang aral na ito. Huwag mong kailanman iyuyuko ang iyong ulo upang magkasya lamang sa makitid na mundo ng taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang sakripisyo kung saan kailangan mong burahin ang iyong sariling pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay isang salamin kung saan mas nagiging malinaw at makintab ang iyong sariling halaga. Ang nakaraan ay tapos na. Ang mga sugat ay naging mga palamuti ng aking karangalan. At sa harap ng bagong bukas na puno ng pag-asa ako, si Amara Villanueva, isang babaeng hindi na kailanman magiging biktima, kundi ang nag-iisang reyna ng aking sariling buhay.